Nakalibre na naman nga kami ng mais na patuka sa manok at libreng ulam na rin na isda na siguradong aabutin to ng 2 araw. Nakiharvest din pala kami dito ng sibuyas at ang kapalit nga dito na hiningi namin ay dahon din ng sibuyas na siya namang inuwi namin at pinakain sa pabo. Wala pala kami ngayon sa bundok ng Tralala, nandito kami ngayon sa kamag-anakan ko sa side ni mama. Paubos na kasi yung mais na pinapatuka ni mama sa mga manok niya kaya inaya niya ako dito ngayong araw para mamulot ng mais at kahit nakaunti nga lang daw ay okay na. Pagkarating nga namin dito kanina ay nagpahinga lang kami ng kaunti at pagkatapos nga nun ay dumiretso na kami ng lakad papunta dito sa pagpupulutan namin ng mais. Mga bandang alas 10 siguro to ng umaga nang namulot kami ni mama at kahit nga alas 10 pa lang ng umaga ay hindi na namin kinakaya dito yung init. Noong nakaraang namulot kami ng mais ni mama, medyo kinakaya ko pa talaga yung init ng araw nun, kaya lang parang ngayon hindi ko na kaya. Parang iba kasi yung singaw ngayon, talagang mas mainit. Malapit lang din pala tong pinagpupulutan namin ng mais na to sa bahay ng mga uncle ko, kaya kung talagang hindi na kaya yung init, pwede namang umalis at pumunta doon. Ikaso, nang hihinayang naman ako sa mga makukuha ko, kaya tiniis-tiis ko muna dyan ng kaunti yung sikat ng araw. Saka ako pumunta sa may lilom at doon na nga lang ako nagbalat ng mais. Kasama rin pala namin dito ni mama yung asawa ko ngayon at siya ngayon pumupulot-pulot dyan at ako naman yung tagabalat dito na lang sa may gilid. Sobrang init talaga ng panahon ngayon dito sa amin. Sana nga talaga ay umulan na para mabawas-bawasan yung init ng panahon. Dito nga pala kami naglilom ni mama sa ilalim ng santol na malaki at dito kasi sa pwesto na to ay malamig-lamig. Nang makapagpahinga nga kami dyan ni mama ng kaunti ay diretso na ulit kami dito sa pagpulot ng mais. At sabi nga dito ni mama ay bilisan daw namin para makauwi kami kaagad. Eto palang mga mais na to ay noong nakaraang araw pa talaga to na harvest. Kaya lang hindi pa nasasagrawan ng mangyan dahil pinagbabawalan ng uncle ko. Alam kasi ni uncle na magasagraw kami ng mais kaya kapag meron siya nakikita dito na mangyan na nagapulot ay hindi niya pinapayagan. Madalang lang pala yung mga napupulot namin dito pero yung mga madadalang na yun ay mga malalaki. Hindi katulad nung una kaming nagsagraw, talagang madami kami nakuha. Yun nga lang maliliit naman. Kaunting ikot pa nga dito na pagpupulot ng mais ang ginawa namin ni mama at maya-maya nga konti inahin niya na kami dito ng asawa ko na umuwi na at hindi niya na to talaga kaya ang init. Fast forward nga tayo, pagkatapos namin mamulot dyan ng mais ay pumunta naman sila papa at saka yung asawa ko at yung asawa ng kapatid ko papunta dun sa lake para mga panang isda. Pagbalik nga nila ay ganito karami lahat yung mga nahuli nila, talagang halos kalahating sako. Sobrang nakakatuwa lang talaga na sa tuwing nangangapa sila ay ganito karami lagi yung mga nakukuha nila. Lalo na ngayon talagang tuwang-tuwa kami kasi halos karamihan talaga sa mga nakuha nila ay mga karpa at saka mga dalag. Yung mga karpa nga na nahuli nila ay malalaki na siguradong maraming bugis sa loob. Yun naman ang gustong-gusto namin nagataan para iulam. Nag-ihaw na rin pala kami dito ng ilang pirasong tilapia na uulamin namin lahat ngayong tanghalian dito sa bahay ng uncle ko. Habang nag-iihaw nga dyan ng isda ay nilinis na rin namin ni mama itong mga nakabahagi namin ng isda para mamayang hapon pag uwi namin sa bahay ay iluluto na lang. Inihaw na rin pala namin dito yung nahuli nila na isang hito at pagkatapos nga niyan ay nagsimula na rin kami ditong kumain ng tanghalian. Sinigang sa kamatis na isda, tilapia, binagoongang malunggay na merong sahog na pritong bangus at meron din pala kaming ulam dito na binubong ng tuna. Nauna na nga kumain dito yung mga naglusong kanina sa tubig para mga panang isda dahil siguradong mas gutom sila kaysa sa amin. Masarap din kumain dito sa kanila kasi tabing ilog kaya mahangin. Pagkatapos nga namin kumain dyan ng tanghalian ay nagpahinga lang muna kami dito saglit at mga bandang alas 2 nga to nung umalis kami sa bahay ng uncle ko at pumunta naman kami ngayon dito sa may Sibuyasan. Biglaan nga lang din tong pagpunta namin dito kasi ngayong araw lang din sinabi ng uncle ko na meron nga daw siyang kakilala na nagpapaani ng sibuyas. Kasama rin pala namin dito yung auntie ko na kararating pa lang namin ay nagsako na kaagad siya ng mga dahon ng sibuyas. Ang gusto ko kasi talaga sanang maranasan dito ay mag-ani ng sibuyas ng isang araw. Kaya lang, kasasabi lang kasi sa amin kanina ng uncle ko ngayong tanghali kaya hapon na kami nakapunta. Hindi pa pala namin nasusubukan magtanim ng sibuyas sa taas ng bundok kasi hindi naman to pwede sa tag-ulan at kung tag-araw naman namin to itatanim ay talagang matutuyot lang ng sobra. Hindi na talaga sana kami pupunta dito kanina kasi nga sobrang init at saka huli na rin. Kaya lang, sabi naman sa akin ng bunso kong kapatid ay magpunta nga daw kami at manghihingi siya ng dahon ng sibuyas. Bago nga kami makihingi ng dahon ng sibuyas ay nakiharvest muna kami dito. At ang sabi nga ni mama ay makadalawang red bag nga lang daw kami ay okay na. Bukod doon, gusto ko rin talagang ipakita sa inyo kung paano yung pag-harvest ng sibuyas kasi katulad ko hindi ko rin talaga alam. Kaya gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung ginawa ko dito at kung paano sila mag-harvest ng sibuyas. Una nga namin ginawa dito ay nagbunot muna kami ng mga sibuyas at nilagay namin dito sa isang gilid para mamaya kapag hinakot ay mabilis na lang. Sa totoo lang, mas gusto ko ang pag-harvest ng sibuyas kaysa sa pag-harvest ng munggo kasi yung munggo talagang maghapon kang nakayuko pero dito pwede kang umupo. Madali lang magbunot ng sibuyas pati na rin yung magputol. Ang mahirap lang talaga dito ay yung nakababad ka sa init ng araw. At dahil nga kakilala naman ni mama at saka ni ante yung may-ari ng sibuyasan na to ay binuhat na lang namin dito yung mga nabunot namin at pinunta namin dito sa may ilalim ng puno ng bangkal kung nasaan sila. Malilom kasi dito sa ilalim ng bangkal kaya dito na lang namin puputulin lahat ng mga nabunot namin. Medyo marami
marami nga rin dito yung mga nabunot namin at sa tingin ko nga ay sapat na para sa 2 red bag. Masaya magtrabaho sa bukid kapag marami kang kasama katulad nito. Syempre, kung ano-ano lang yung mapagkukwentuhan nyo dyan na meron na rin kasamang kaunting chismis. Meron din pala kaming dala ni mama dito na isang gulok at saka isang karit. Pero itong karit na dala ko ay hindi ito yon. Pinahiram lang sa akin to ngayon dito. Kasi yung karit na dala ko ay karit lang talaga. Wala siyang nakaipit na kahoy. Nabanggit lang kasi sa akin kanina ng uncle ko na magdala daw ako ng karit. Hindi ko naman alam na yung karit ay kailangan pala ganito. Kasi ngayon lang naman talaga ako mag-harvest ng sibuyas kaya hindi ko alam. Habang nagaputol pala ako dito ng sibuyas kami nila mama at saka nung asawa ko, minsan talaga mapapaiyak ka kasi yung singaw ng sibuyas ay medyo masakit sa mata. Nung marami na nga dyan yung naputol namin na sibuyas at tumambak na rin dito yung mga dahon, ay pinagkukuha na ng kapatid ko at nilagay niya na nga sa sako. Yung auntie ko pala dyan ay kanina pa siya nakakuha ng mga dahon ng sibuyas at nakakalahating sako siya at maya-maya nga konti ay inuwi niya na rin. Ipapakain lang pala to ng kapatid ko dun sa alaga niya na pabo. Sa pabo lang kasi yung mga manok ni mama ay ayaw kainin to. Meron din namang mga manok na kumakain ito kaya lang patikim-tikim lang. Bago pala kami dyan umuwi, ibinibigyan pa kami dyan ng sibuyas. Kaya lang, isabi namin, huwag na kasi marami pa kami sibuyas sa bahay. Kasi nga nung nakaraang araw, may dala yung asawa ng kapatid ko na sibuyas na kalahating red bag. Tapos nung nakaraan, meron din binili si mama na sibuyas na halos kalahating red bag na rin na mura lang. Pagkatapos nga namin mapuno dito yung 2 red bag ng sibuyas ay umuwi na rin kami at nagpaalam na nga rin kami dyan at nagpasalamat na rin sa dahon ng sibuyas. Yun lang for today's video. Thank you for watching!